Egay Arice, tinanggal sa pwesto ni Sandro dahil sa batikos kay Marcos. What do you get when you go off against the president? Sinabi ko po, sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. With a deputy majority leader son in Congress who pulls the strings from behind the scenes, basically ensuring na tanggal ka, ligwak ka sa pwesto. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji D. nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim mag-isip, tulong yun. Tinanggal sa pagka-senior deputy minority leader si Congressman Egay Arice ng Caloocan conveniently the same day after his tirade sa isang hearing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former Secretary of Justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Ang issue kasi na I know is close to his heart ay ang isang political dynasty law na hindi mo matatawag na anti kasi para pang promotor ng dinastiya.
Kinoconsolidate ang mga anti-political dynasty bills sa isang umbrella under the Majority Leader Sandro Marcos and Speaker Bogie D na according to Erice, basically approves the 5 to 12 relatives sa isang city o probinsya. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po, mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng Constitution natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. Sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power, ang liwanag. Hindi, the Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman mayroong Erice, provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please, bola, direct- Marcos. Kina-classify o ang qualification kasi para matawag na may political dynasty ang isang lugar ay thin o payat na dinastiya kung iisa lang ang posisyong hawak pero nagpapalitan yung mga magkakamag-anak. Fat o tambuchingching na dinastiya naman kapag 2 to 3 ang sabay na nanunungkulan sa isang lugar. Samantalang everything beyond 3 relatives sa gobyerno ay tinatawag na obese political dynasty. Yung gawa kasi nila Sandro at Bogie, ganito ang probisyon. Pwede ang isa sa pagkapresidente, VP o senador, basically national elections, unlimited na congressman basta hindi kayo mag-aaway sa isang distrito, isang gobernador, vice-gobernador o provincial board member, at unlimited na city o municipal seats basta isa lang per city/municipality. So basically, perfectly legal at aligned sa bill na ito yung mga obese na dinastiya without a sweat kasi nga obese. Pinalitan ni mamayang Liberal Party Representative De Lima si Erice bilang Senior Deputy Minority Leader na, like Erice, withdrew her bill dun sa consolidated bill na sumusunod sa wisyo ni Sandro at Bogie. Siguro ang pagkakaiba lang nila si De Lima hindi masyadong naging maingay sa kanyang oposisyon sa consolidated bill. Maalala kasi natin na suportado raw ni Marcos ang mga progresibong efforts tulad ng Independent People's Commission, Blockchain the Budget Bill o Cadena Act, Party List Reform Bill, and most importantly, the Anti-Dynasty Bill. Erice kasi comes from Caloocan na may notorious na problema sa dinastiya kung saan nagpapasa-pasa lang sila, just like the rest of the country. Kinalaban niya ang nagaharing dinastiya ng mga malapitan but lost 60-40 noong 2022. Trillanes also lost 60-40 sa mga malapitan last year, which is honestly surprising kasi maraming DDS sa Caloocan pero nakakuha pa rin siya ng 40%. Of course, I know Erice. Alam ko galawan yan. Nakasama pa nga si Jimmy Bondoc na under the Duterte slate last year sa barangay namin. We know na he has that tendency to stay in the middle, fence-sitting kumbaga, while appealing to his base in Caloocan, which is mostly DDS. Kaya niya nga dinala si Attorney Jimmy Bondoc. By the way, yes, full disclosure, I voted for that guy. Pero baka mas lalong umingay si Erice lalo na at si Paulo Marcoleta pa ang nagsabi. Paulo Marcoleta floated the idea na gawin siyang senador under Duterte's slate which he promptly denied.
Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni BP Sara sa 2028. Hindi pa ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Pero parang katulad lang yan nung sinabi niyang hindi na siya tatakbo uli kapag natalo siyang mayor. If the air is right, he might as well just do it. Kasi alam natin na kunwari lang hindi yan tatakbo. Malamang sa malamang, dahil sa sinabi ni Paulo Marcoleta, baka magkaroon yan ng ambisyon na tumakbo talaga bilang senador, tapos imbes na sa Liberal Party, kay Duterte na siya pumalagi. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, of course, paalam.